Hallelujah. Thank you so much, Sister Elaine. Praise God. Sige, palakpan natin si Lord. Come on. Hallelujah. Yan ba yung mga galing sa camp? Come on. Pinalaya ng Lord sa camp. Hallelujah. Come on. Sa palakpak pa lang, that's a gesture of faith already. That you know something good is about to happen today in your life. Come on. Sige. Let us praise the Lord. Hallelujah. YDC, camp na camp ka ba? Next year, 2027 in Jesus' name. Pero I believe hallelujah, puno tayo ngayon. And hopefully, in Jesus' name, ganyang klase ng bilang lagi at pataas pa ng pataas. Every YDC, hindi lang after camp. Amen! Amen, hallelujah. Sige, minsan papalakpan natin ang ating Panginoon. And let's all pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this very wonderful time that you have given to us, Lord. We know, Lord, na this is all about you. This is all about your grace. Gaya po nang nasabi ng tagapanguna sa aming panalangin kanina, Lord. Lahat po ito dahil sa biyaya niyo, Panginoon. And we just want to thank you, Lord, for the victory of Limitless Camp, Lord. It is all about you, Jesus. Maraming salamat. And we know, Lord, we're free. You have set us free, oh Lord. You have restored that identity. And we have the potentials and even the influence, oh Lord. It's all because of you, Lord. Salamat po, pinakilala niyo ulit ang iyong sarili sa aming lahat, Panginoon. Thank you, Lord. And even this afternoon, Lord, I believe you're not done yet. Hindi pa po kayo tapos. Meron pang bago, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, there will always be new revelations. And I pray for open hearts, Lord, to accept and receive them by faith, Lord. Thank you, Jesus. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Everybody say! Amen. Everybody say! Amen. Sige, palakpan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sino dito namimiss ang Shepherd's Palace? Hallelujah. Talagang marami tayong naging magandang mga karanasan. Amen? For 3 days and 2 nights. Itaas mo nga yung kamay mo, kapatid, kung may mga nakilala ka mga bagong kaibigan. Yes! Praise the Lord. Hindi na lang yung mga kasiyo nyo, yung mga kakilala nyo. Marahil, pwede nyo silang katabi ngayon, di ba? Itaas mo yung kamay mo kung napagpala ka last Monday to Wednesday! Hallelujah. Hallelujah. Lahat tayo sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. This will just be fast because meron tayong awarding later on. Hi. Hallelujah. Bibilisan natin. We are in the 4th part of this series for the month of May. And to stand firm, sino dito sa mga natutunan niya in the past 3 weeks and even sa camp, nakatayo siya ng maayos at malakas at may kalakasan sa ating Panginoon. Standing firm in the faith requires this fourth topic that we have to finish the race victoriously. Amen. Ulitin ko, to finish the race victoriously. Hindi lang siya finish the race. Anybody knows what a race is? Amen. Alam natin yan. Ang race, it is meant to be finished. Pero sinasabi ng ating Panginoon sa topic pa lang, sa title pa lang, meron na tayong idea. Actually, kahit yan lang ang makuha natin. Pero I believe hindi lang yan ang makukuha natin. Sapat na to eh. Hindi ka lang dapat matapos eh. Pwede kang matapos yun sa... Pwede ganun eh. Pero pwede din ganito. Yay! Kayo, anong gusto niyo? Or yung yay! This is what this all about. To finish the race, not just about finishing, but you will finish it victoriously. Come on! Amen. Balikan natin ang storya ng paralytic man na hindi na siya paralytic after 38 years dahil pinagaling na siya ng Panginoon. Amen. In John 5:14, can you please show that? Kasi, di ba, sinabi ng Panginoon sa kanya, you stand, pick up your mat, and then you walk. Isip natin, pwede na yon. Tapos na yon. Tapos na si Lord doon.
Pero hindi pa tapos ang storya because in John 5:14, makikita ulit ni Jesus itong pinagaling niya na may paralysis for 38 years. Sinabi ng Panginoon, later Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well again." Amen. Di ba tinanong siya ni Jesus, kung natatandaan nyo nung Tuesday, nung sinabi ko sa inyo, kwento ko sa inyo, tinanong siya ni Jesus, "Do you want to be well?" And he was made well. See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you. Ano ang gustong ipunto ni Jesus doon? Dapat magaling ka na ngayon. Tama. Sino dito pinalaya ng Panginoon ng camp? That's our standing point today. That's your standing point today. Pero it's the same message. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Kapatid, tayo, magpatuloy tayo. Amen? Hindi lang dapat natatapos yung camp. Hindi lang dapat natatapos yung napalaya tayo ng camp. Parang yung paralytic man that Jesus healed. Who Jesus healed. Sinabi ng Panginoon, hindi ka dapat na bumabalik. Hindi ka na dapat babalik dun sa dati mo. Dahil mas matindi at pwedeng mas masama ang mangyari sa'yo. Are you getting the point? Kaya nga ngayon, I believe you're all happy. You're all excited. Kanina pa lang sa worship, ramdam ko sa inyo, you're so passionate. Dapat hindi lang hanggang dyan. Hindi lang hanggang first month ng May. Ay, tapos na pala eh. First weeks after the camp. Dapat tuloy na yan. Kaya tapikin mo yung katabi mo, left and right. Kapatid, tapusin mo na. Tatapusin natin yan dahil sa biyaya ng ating Panginoon. In Hebrews 12:1, first verse na tayo, 3 minutes pa lang. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Take note of those words, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Praise the Lord for His word. This will be our main verse for this weekend sa topic natin. So dyan, sinasabi sa salita ng Panginoon, we have a race. The moment na tinanggap mo ang ating Panginoon, yes, we engage ourselves in a battle. Natatandaan niyo yun? And in winning the battle, ano ang kailangan mo, kapatid? Tingnan ko nga, Pastor Joshua, kung naaalala nila yung diniscuss mo. In winning the battle because you have an enemy, how will you win? You're already victorious eh. But, sinabi ni Paul kay Timothy, you have to fight the good fight of faith. All right, now, how can you fight the good fight of faith? Using what? Ano kasi yung gagamitin na ibinigay na ng Panginoon? Pray. Kasama yon. Praise God. Ilang galing na. Pang-anim yun eh. Ako, revelasyon sa akin yung pray eh. Ano pa kasi? You engage yourself in the battle. Tama yon, spiritual battle. And what do you have to win? What do you need to use to win? Faith, authority, identity. Camp ba to? Yung natatanda nila yung Monday to Wednesday? Yes, that's right, Teacher Catherine. Armor of God. We have the armor of God readily available. Kailangan lang gamitin. And we don't just engage in a battle. Sinasabi ng salita ng Panginoon, we have a race. The race set before us para takbuhin. At hindi lang takbuhin, para tapusin. Amen. Sinabi po sa Ecclesiastes 7:8, finishing is better than starting. This is one familiar verse na sa atin dahil maraming beses na itong ginamit, which is a good reminder, especially sa ating mga nag-camp. Finishing is better than starting. Patience is better than pride. Hallelujah. Bakit kaya sinabi ni Solomon yan?
inspired by the Holy Spirit. Bakit mas importante yung matapos kesa sa umpisa? Bakit mas importante dapat matapos? Why? Simple. Everybody can start. Lahat tayo pwedeng mag-umpisa. But the reality of the matter that we have, kaya nga sinabi ng Holy Spirit yan at wina-warn tayo, ine-encourage tayo dahil hindi lahat kayang tapusin. Pero sa atin dito, tignan nyo yung mga katabi nyo. Yan yung mga mukha ng tatapos. Amen. Yan yung mukha ng mga hindi lang pag-umpisa. Kaya nga hanggang magkaanak na kayo, nandito pa rin kayo sa Calvary Temple, Philippines. And, kanyaman talaga kapag after camp, ne? Pero in Jesus' name, hindi lang yan after camp. Di ba pinagpe-pray natin yung bagong sanctuary? O dapat kita-kita tayo doon. Kasama ng mga pamilya nyo. Amen. That's why finishing is better than starting. Kapatid, hindi ka lang pang-umpisa. Amen. Dapat tinatapos natin. Amen. Yes, it takes faith to start. Kailangan ng faith eh. Because faith, starter natin yan. It comes from hearing and hearing the word. Maririnig natin ang salita ng Panginoon. Tatanggapin natin. Mag-start. Mag-start tayo sa battle. Mag-start tayong tumakbo. But it takes not just simple faith, so much faith to finish. And it will only be possible pag alam mong kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sinabi dyan, balik po tayo sa Hebrews 12:1. Dahil ang pinakapag-uusapan natin nandyan, let us strip off every weight that slows us down. Nakakita na kayo ng runner na may backpack. Wala, di ba? Tama yan. Punta ka ng CDCC, Ate Gail, isa siya sa mga runner. Runner ang tawag sa'yo, marathoner? Hindi ko alam eh. Runner yan. Nakailang kilometers ka na, Ate Gail? 42 kilometers. 42 kilometers. Ate Gail, dun sa 42 kilometers, ano lang ang dala mo? Gel? Ano yung para sa yung gel? Ano? Ako sa mga interval? Parang support. Ano pa? Gel? Faith. Uy. Faith, syempre. Wala na. Si Lord. Di ba? Tapos na yung usapan. Wala dito ang nasa normal na pag-iisip at gusto matapos ang race. Just imagine, 42 kilometers, kahit 5 kilometers nga lang eh. 5 kilometers lang tatakbuhin mo, hindi ka magdadala ng mabigat na backpack. Kasi kapag meron kang dalang mabigat, may possibility mapagod ka agad at hindi mo matapos. Kaya nga sinabi ng word ng Lord, let us strip off, tanggalin every weight that slows us down. Because those things, pwede kang ipahinto. At kapag huminto ka na, pwede kang mag-decide, hindi ka na lang tatakbo. So, ang tendency, pang-umpisa ka lang. Pero uulitin ko, ang mga YDC, ang mga nag-camp, at kahit yung mga hindi nag-camp, mga first-timers, welcome po sa inyo. Ang mga Kristiyano, ang mga totoong Kristiyano, hindi lang pang-umpisa. Dahil tatapusin natin kasi malapit na bumalik ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Hindi natin alam kung mag-aasawa pa kayo. Hindi ka na. Oo. At least, di ba, nandito ka. Praise God. Parang hindi sila masaya dun sa hindi nyo alam kung mag-aasawa pa kayo. Ano mas gusto nyo? Mag-asawa kayo or dumating na si Jesus? Praise God. Praise God. Ito yung pag-uusapan natin. Ano ba ang mga nakakapagpabigat? 3 bagay. 3 things. 2:49. You must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, number 1, don't forsake your first love. Woo! Praise God. I was asking the Lord, nung nasabi yan, actually Thursday yung message yan eh. Nang nakita ko yun, don't forsake your first love. Paano ba na-fall out of love ang isang Kristiyano sa ating Panginoon? How do Christians
fall out of love with Jesus, with God, sa course ng buhay. There are obvious reasons. Mga obvious reasons. Ano ba yung mga obvious reasons? Kapag hindi mo naintindihan ng purpose ng trials. Yes, pwede yun. Tama. The love of flesh. Kapag hindi mo naintindihan ng purpose kung bakit may pain, ina-allow ng Lord ang pain, trials. Kapag hindi mo naintindihan ng purpose na yun, ang tendency, magre-reklamo ka, you'll feel indifferent, you'll feel resentment, and you'll doubt God. Yon, obvious reasons pa yon. Alam mo kasi. Pero take a look at this. In Revelations 2-4. Chapter 2, verses 2-4. I know your deeds. This is the warning. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Kahit pwede mong itago kay Pastor Joshua o kahit sa mga forerunners nyo, sa Panginoon, hindi. Amen? Pinag-aralan natin yan, I believe, last week. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Check. Good job. I know that you cannot tolerate wicked people. Good job. That you have tested those who claim to be apostles but are not. Check ulit. Praise God. And have found them false. This is yung pinag-aralan natin, refuting false teachings. Natatandaan nyo pa yon? Amen. So check sila doon. Ito yung mga, actually ang context ito yung mga church sa Ephesus. Nag-send ng letter ang Panginoon as a warning. Dito sa Revelation, but hindi lang to for the Ephesus, it's for everybody because this is a warning. Tuloy natin, you have persevered and have endured hardships for my name. May perseverance. May balak itapos, tumapos, magtitiis, magbabata. Check din. All goods. And have not grown weary. Diba? Na sabi na verse ni Pastor Radley and even kanina yung Isaiah, they won't grow weary. Goods. Pero pagdating ng verse 4, yung nakabold dyan, yet I hold this against you. Sinabi ng Panginoon, you have forsaken the love you had at first. Ang galing nung, hindi nyo nakalimutang magtrabaho, hindi nyo nakalimutang magsipag, hindi nyo nakalimutan na i-refute ang mga false teachers, ang mga false teachings. Goods yun. Kino-commend ni Jesus yon sa church in Ephesus. Amen. Ephesian church. Nagtiis kayo, hindi nyo rin nakalimutan yon. Amen. Yung mga paghihirap, yung mga trials and temptations, pinagdaanan nyo at pinagdadaanan nyo, hindi nyo din kinalimutan. Ang ganda, di ba? Ang gandang parang character reference. Pero, hindi nyo nga nakalimutan yon. Magaling. Pero ako yung kinalimutan nyo. Hindi nyo kinalimutan yung mga outward, yung mga bagay na nakikita na, yung mga bagay na pinagdadaanan nyo, pero ako, nasan ako dyan? Nasan ako sa puso nyo? So kuya, is it possible na nag-a-attend ako ng YDC? Pero may ganun ako, I have forsaken my first love? Yes, it is. Kaya nga sinabi ko, yung mga obvious reasons kanina, yung hindi mo nakikita yung purpose ng pain, nakikita pa yan eh. Goods pa yan. Pero ito, medyo delikado. Dahil akala nila good sila eh. Kasi nagpapatuloy sila eh. Yet, sabi ng Panginoon, I have this against you. You've forgotten your first love. Sino bang first love natin? You've forgotten me. You've forgotten the very reason why you're doing the verse 3, verse 2, verses 2 and 3. Kaya nga, isang statement lang yon. The last statement, wala nang kwenta yung mga naunang statement. Nakalimutan eh. Kuya, paano ito maa-apply sa buhay ko ngayon? Alam nyo, this is just a perfect time for me to tell you this. Dahil sino dito na-introduce at in-imprint potentials nila doon sa preaching ni Pastor Joshua? Amen? Itas mo yung kamay mo kung nalaman mo na yung mga potentials mo.
Dahil after camp, sasama na kayo ng ministry. Sasali na kayo sa ministry. You will engage in the ministry. Kaya nga, ang galing ng Lord na ire-ready niya kayo, pundasyon, bago kayo sumali pa sa ministry at mag-decide kung saan kayo sasamang ministry. Though don't get me wrong, ang ministry hindi lang confined sa church. You can be a minister in your school. Nasa ng mga campus, umpukan ministers? Sino ngayon, dahil after camp, meron na siyang prayer at dinidesire niya maging siyang minister sa campus niya? Amen. Itaas mo yung kamay mo. That's a gesture of faith. O nadagdagan. You'll engage yourself in the ministry. You will serve the Lord. But as you serve the Lord, do not forget the main thing. Because you may be serving the Lord. You may be doing Christian things, pero hindi ka close kay Lord. At yun ang danger, kapatid. Bakit? Kapag ginagawa mo yun at nandun ka sa estado na yun, sayang lang ang lahat. Because ministry, your service, again, pakatandaan nyo ito. Remember this. This is a foundational truth. Ministry will only be possible. Right ministry, right service will only be possible if you have your right relationship with God. Amen. Can you please show Matthew 7:22 to 23? Tignan nyo kung gaano ka-serious si Jesus. This is in connection with the Revelation 2 to 4. Matthew 7. Many will say to me on that day, this is Judgment Day. Judgment Day which sa realidad natin, malapit na. Gaya ng kaninong sinabi nyo, mas pinipili nyo, mas gusto nyo dumating ang ating Panginoon, bumalik ang ating Panginoon, talagang malapit na. Ito ang picture ng Judgment Day. Makinig. This is what Judgment Day looks like. No exaggeration. Then he will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Ministry. And in your name, drive out demons. Ministry ulit. And in your name, perform many miracles. Ministry ulit. Next, 23. Then I will tell them plainly, direct to the point, no sugarcoating. Jesus to. I never knew you. Ba, Lord, nang-minister ang mga to Nagsaserve ang mga to. Pagod to sa church. Buong araw to sa church. Pagkatapos ng camp, halos araw-araw nang nasa church. Pero, ito ang sagot ng ating Panginoon sa mga ganitong klaseng tao. I never knew you. Away from me, you evildoers. Anong nawala? Anong nawala? Letter R. Relationship. Ministry is good. Do not get me wrong. Do not be discouraged. Ministry is good. Prepare tayo ng Panginoon to do ministry. And nagfulfill ang Panginoon sa ministry. Sinabi niya, I saved you. You are my handiwork. You are my workmanship. I created you to do good works. Prepared. Sinabi yan ni Pastor Joshua, prophetic gift ka. Gift ka sa generation mo. May gagawin ka. Pero bago mo gawin yung mga gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo, you have to make sure ang pundasyon mo, ang core mo, tama. And what is that? Your relationship with God. Oh, sige. In all honesty, dahil wala nang sinungaling sa mga campers, ang mga YDC, di ba? Hindi na time ngayon para magloko pa at magsinungaling kasi sayang yung panahon. Sino dito makakapagtaas confidence siya na close sila ni Jesus? Di ba? Thank you for being honest. Di ba? There's a problem. There's a problem. Kaya nga ang Panginoon magko-correct siya. Alam niyo, ang ganda ng ginagawa niyo. Goods eh. Yung sa Ephesus, goods. Pero meron akong against sa inyo, hindi
nyo ako ka-close. Wala tayong relationship. Iniwan nyo ako. Kinalimutan nyo ako. Kaya nga ngayon, after this YDC, magkaka-awarding pa tayo. Praise God for that. Pero ang goal natin, ang aim natin, after this, dapat may aim at may desire tayong mas maging close pa sa ating Panginoon. Dahil kapag close tayo kay Jesus, lahat yan, susunod na lang. Amen. Ako, kuya, hindi ko issue yan. Ako, nagbabasa ako ng word ng Lord. Sino dito nagbabasa ng word ng Lord? Amen. Sino dito nagsiset ng devotion time? Amen. Okay, sige, let's see. Okay. Paying yung mic. Ay, ito. Okay. Sino yung mga nagkampakitas ng kamay? Okay, si Rizzy. Easy. Rizzy, you just have to... Rizzy, how are you today? Nananariwa po, praise the Lord. Uy, application agad. Kamusta yung camp? Ano yung highlight mo sa camp? Highlight po sa Uy, camp, kamusta? even though... Kamusta ka? Anong pa? Kamusta ka sa camp? Nagsiserve, but still... Oh, nagsiserve? Yes po. Uy, nandito ka din pala, no? Yes po, even though nagsiserve, Kamusta ka na? ina-encounter pa rin po ng Panginoon. Oh, tapos? Then ayun po, marami po... Ano kasi, nagsiserve, tapos? Uy, Nagsiserve po, but then... Andito ka din? marami po pinaparanas ang Panginoon. Pinaparanas? Ano yung pinaparanas? Yung manifest Oh, presence di po ba? Invite kita, nandito ka din. po ng Panginoon. Tapos, pakiulit, hindi ko kasi narinig. Yung manifest and tangible presence po. Nandito ng ka din. Panginoon. Are you seeing the point? What did you feel? Disrespect. Na-disrespect. Na disrespect? Attendance is different from attention. You may... Thank you, Rizzy. You may say, Kuya, nagde-devotion ako. Pero are you sure ang focus mo talaga sa devotion mo? O meron ka sa cellphone, merong Shopee, meron kang tinitignan na post sa still in motion. Maganda yon. Maganda po. Nakita nyo yung sa still, makikita nyo mamaya. Kita yung mga picture nyo, zinuzoom nyo, nakita nyo yung kay Den? Praise God. Talagang, ang mga team leaders talaga. Pero are you really focused? Focused ba tayo? O just for the sake na, hindi kuya, nagdi-devotion naman ako. That's just attendance. But God is not just concerned with attendance. God is more concerned with your attention. Kaya nga si Martha, everything is good nung umpisa. Pero dahil naging distracted siya, nagreklamo na. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin nagdi-devotion tayo. Are we really focused? That's the answer. Amen. Kaya nga sinabi sa Matthew 24:12-13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Ibig sabihin, hindi yan sudden. Hindi yan abrupt. Hindi yan biglaan. It's gradual. But the one who stands firm to the end will be saved. Anong nawawala dyan sa mga taong to? Again, this is the picture of end times. Because of the increase of wickedness, nakikita natin ngayon yan. Amen. Nakikita nyo, sa balita nakikita nyo. Di ba may tumatakbo na dapat hinuli? Wala akong sinasabi, ba't tumatawa kayo? Meron siyang pagkakasala eh. Pero pinagtatakpan siya eh. Pero hindi ko sasabihin kung sino yon eh. Because of the increase of wickedness, this is the end times. The love of most will grow cold. Bakit? Ano yung nawawala? Letter D. E. L. I. G. H. T. Delight. Hindi mo na na-enjoy yung time mo with the Lord. Ginagawa mo na lang yung time mo with the Lord kasi requirement na lang. Duty. Pero hindi ka na talaga nag-e-enjoy. Kaya nga, wala ng letter C, letter O, letter N,
Letter N. Nawawala ang connection. Because clearly, sandali lang. Clearly, sa mga ganitong klase ng problema, may nawawalang importanteng bagay. Love. And when love is the problem, you have to see and you have to check your connection with the source of love. Because only God, only Jesus is the source of love. Hopefully, praise God sa mga nagsiset ng time ng devotion. Paano ba kayo nagde-devotion? Nagpi-physical Bible pa kayo? Or cellphone? Alam ko sa sayo nyo, kang Brother Romer, may balik kayo karing physical Bibles, yun eh. Or pwede naman to eh. Basta i-airplane mode nyo. O sige, magkaaminan tayo. Sino dito nagde-devotion pero sometimes distracted? Oo, di ba? Kaya nga, ganito yung message ng Lord sa atin. He is desiring for our full attention. O paano pwedeng hindi maging distraction? Application time. O sige, dito yung mobile Bible nyo. Kung wala kayong physical Bible, pero please invest sa mga physical Bible kasi this is still the best version. Ito ang physical Bible. O paano natin pwedeng gamitin to na hindi tayo madidistract? O kayo yung magsasabi kasi gagawin natin siya. Ha? Ano? Wow! D&D! Saan yun makikita? Hindi ko alam yun. But alam ko lang, airplane mode. Sorry. Hindi, pero kasing edad nyo lang ako, ha? Okay. Promise nyo yan, ha? Hindi kayo nag-promise sa akin. Promise sa Lord. Magdi-D&D kayo. Amen. Alam nyo, huwag nyong sayangan yung mapagkakataong kausap niyo ang Panginoon pero distracted kayo. Wala yun. Walang say-say yun eh. Amen. Kaya, tingnan nyo yung 1 Corinthians 13:1-3. Because love is absent. No, wala yung love eh. Wala na kasing connection eh. If I speak in tongues of men or of angels, this is supernatural. But do not have love. Okay, Brother Radley. Praise God. I am only a resounding gong or clanging cymbal. Next. 2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, napakatindi nito. Matinding mga giftings to. But do not have love. I am nothing. Sayang. 3. If I give all I possess to the poor, naging sobrang generous ka because you're blessed to be a blessing. Praise God. And give over my body to hardships that I may boast. But do not love. I gain nothing. Because without love, we are nothing. Without love, ang love nanggagaling yan sa Panginoon. You cannot love, you cannot give what you don't have. Kung wala kang connection sa Panginoon, paano ka magkakaroon ng pagmamahal? Eh, ang mundo, pwede ka niyang bigyan ng mga iba't ibang klase ng pagmamahal na mali. How can you do that? How can you show love if you're not connected to the one who gives you love? Kaya nga, please secure that connection. Secure that connection. It's so simple. Sinabi ng Panginoon na yan sa atin eh. Joshua 1:8. For you to be successful in pouring that love. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. And be careful to obey. Amen? Because when you say you love God, meron ding obedience. Amen? Praise God. Kaya nga, ang buti ng Panginoon, ganun ang estado ng mga Efesos. Marahil meron sa atin, ganun din ang estado. Amen? Praise God, nagkaroon ng camp na expose sa mga puso natin at patuloy tayong ine-expose ng Panginoon para mabago tayo. Amen? In Revelations 2:5-7, sinabi, consider how far have you fallen. Dahil kapag wala ng pagmamahal, kapag nawala ang first love, talagang lalayo at lalayo tayo. Because the love of God will always be our main thing. Repent and do the things you did at first. Magbayo ka na ng Ginoo. May balik ka kanako. That's the only way. Balik ka sa ating Panginoon. Amen. Tingnan nyo to. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Meaning to say, kapag wala ng pagmamahal, kapatid, hindi ka na nagsisilbing liwanag ng mundo.
if love is absent, if God's love is absent sa puso natin, sa buhay natin, well, we will never be considered. Nakapaka-clear, oh. I will remove. O sige, winarn na kita. This is a warning for us, sa atin din. Pero kung nagpatuloy ka pa din, dun sa distracted ka kapag kinakausap mo ko, when ministry replaces relationship, when ministry replaces intimacy, that's a big problem. Kapag may patuloy ka pa rin, ananing Ginoo. Ang Lord, tandaan natin, gracious siya, but is also just. At hindi siya nanloloko. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Hindi lang para mag-threat eh. Minsan mamagulang natin, sige, kapag may dinat ka kanya, ako mata Jollibee. Ganon, no? Pero kahit nagdumi ka, magja-Jollibee ka pa din, di ba? Parang panakot lang. Si Lord hindi ganon. Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya. Kaya sinabi niya, if you do not repent, kahit sinabihan na kita, kahit winarn na kita, that's a grace call already. Pero kapag nagpatuloy pa rin tayo, I will come to you and remove your lampstand from its place. Hindi ka na magliliwanag. Ano pang magiging source ng light mo? Wala na. It's just right. Pero sinasabi ng Panginoon, the step is just so simple. If you're in that state, you go back to the Lord. Go back to me. Amen. Praise God. Hallelujah. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Okay. Sino yung to the one who is victorious? Kasi maririnig nyo yan 3 times sa mga verses dito. Sino yung sinasabi ng Bible dyan na to the one who is victorious? Nasabi ko na sa inyo kanina yan. Letter F. To the one who is victorious, letter F. F-T-R-V. To the one who is victorious is the one who will F-T-R-V. Finish the race victoriously. Dahil hindi ka pwedeng considered victorious kapag 42 kilometers ka, Sister Gail. 42 kilometers. Sister Gail, paano to? 41 kilometers, hanggang dun na lang ako. 42. Nasa 41 ako. Hihinto ako. Do I consider myself as a victorious runner? Sister Gail, 41 kilometers and 500 meters. 500 meters lang eh. Hindi pa din? Oh, last call. 41 kilometers and 859 meters. You should finish. If it's 42, then it's 42. Nothing more, nothing less. Kaya tayong lahat, tignan mo nga ulit yung katabi mo. Yan yung mukha ng tatapos ng mga karera. Amen. Last. Second point. You must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't let the fire in your spirit die. Come on. Sabi ko nga kay Pastor Joshua, akmang-akma ito. Dahil pagkatapos ng camp, talagang, alam mo ba Pastor Joshua, magkwentuhan lang tayo sandali. 1:50. 1 o'clock and 50 minutes. Alam mo ba yung mga tao, mga kabataan, nandun na sa lagpas kalahati eh. Kanina. Pero alam mo nung mga last month, 2:15. Wala pa sa kalahati. Are you seeing the point? Let us break the cycle of camp. Hindi lang tayo sa camp ganyan klase ng level. Amen. Hindi lang dahil camp,
maaga ka. Hindi lang dahil napuspos ka ng camp. Kapag mag-worship ka, buong katawan. Hindi lang dapat doon. Dahil kapag ganun ka lang kapatid, hype lang yan. Fire is not equated with hype. Hype dies, fire doesn't. Ang hype, mamamatay yan over time. Pero ang apoy, hindi dapat namamatayan. Let the fire in the altar never burn out, never run out. That's a command. Kaya ang mga kabataan na galing camp, dapat that's your starting point. Starting point. Nare-recalibrate eh. Yung mga dati nag-camp na naman, nare-recalibrate tayo, starting point. Dapat, ang tama, painit na ng painit yan. Pasipag na ng pasipag. To the point na 1 p.m. pa lang, nandito ka na. Pero I'm blessed with mga, sino dito, yung 1 p.m. nandito na. Yung akala ko worship team eh. Pero mag-YDC, hopefully, alam nyo, magandang disiplina yan. Hindi lang kayo magbe-benefit dito kahit sa magiging trabaho nyo in the future. Natatandaan ko yung sinabi sa amin ni Tito Bancho, yung ministry, napapagalitan kami kasi lagi kaming late. Ang ministry, it's a platform where we develop even mga disciplines. Kaya nga hopefully in Jesus' name, ilan tayo ngayon? Puno tayo ngayon eh. Ilan tayo ngayon? Nasa mga 400 siguro, I don't know. Hopefully next week, 400 plus. Hanggang sa mapuno natin. Okay, kung natatandaan nyo, sige. Ilan ang target at vision ng ating youth pastor dun sa 10,000 souls? Ilan? 5,000. Ilan tayo ngayon? Kung sabihin mo nating 400, ilan pa yung kulang? 4,600. 4,600 pa yung kulang. Dapat hindi na kayo sasama dun sa mga magkukulang pa tayo. Dapat kayo, mainstay na kayo. Amen. O, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, huwag ka nang mag-absent. Sa CU, sa YDC. Pero syempre kapag may exam kayo, pwede naman. Revelations 3:1-2. Chapter 3, verses 1-2. And to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works. Ito na naman. Alam ko yung mga ginagawa nyo, sabi ng ating Panginoon. You have the reputation of being alive. Ito, masakit to eh. You have the reputation of being alive. Regular attendee. Yan. Masipag sa ministry. Yan. Masipag sa CU. Yan. Ganda yan eh. Amen. But, you are dead. Reputation of being alive. Outward. Pero tandaan nyo, the Lord is not concerned with your outward appearance. The Lord is concerned with what's going on inside of you. The Lord looks at the heart because you can pretend. Ito yung mga sinasabi ko sa mga ministers. Nandito ang mga worship team. Alam nyo, ang mga worship team, masisipag yan dito sa church. Kapag sasabihin mo, i-chat mo pwede ka ba ng funeral? Opo, kuya. Maging din ang mga youth leaders, masisipag yan, no? Ito, applicable sa inyo to kung sa church masipag kayo, pero sa bahay, lamarang kayo. Balasubas kayo. You appear. Bakit? Siyempre, ayaw mo may masabi sa'yo sa church eh. Gusto mo, sasabihin ni Pastor Joshua, ni Pastor Radley, ni Pastor Ives, may mga tayo dito, mga dukit, soon to be Pastor Ives, and even soon to be Pastor Rocky, ay dapat goods ang sasabihin nila sa akin. Kaya sa church, dapat mabango ang aking image. Kaya kung makapag-yes ka, wagas. Pulutin mo yon. Yes po. Sinabi ko na sa inyo last time nag-YDC, pero there's something wrong kung sa bahay, iba ang ugali mo. Because, ano ang sitwasyon nun? You are still dead. Amen. Dito ituloy natin. Kaya sinabi sa chapter 2, verse 2, wake up and strengthen what remains and is about to die. Hallelujah.
For I have not found your works complete in the sight of my God. Masipag ka nga sa ministry, pinapakita mong masipag ka, pinapakita mong available ka, pero sinasabi ng Lord, ang totoong estado mo, pakitang tao lang yan. Pero ang totoo, bulok yung sa loob. Kaya nga, you are dead. Pero tignan nyo kung gaano kabuti at kabiyaya ang ating Panginoon. Meron pang pwedeng gawin. Amen. Wake up. Ibig sabihin, gumising ka doon sa ganong klaseng sitwasyon. Wake up wake up and strengthen what remains and is about to die because you can wake up. Sinabi dito, how can you wake up? How can we strengthen what is about to die? Sinabi sa 2 Timothy 1:6, this is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you. O sino dito aware na sa mga gifts nila? Amen? Sino dito may gift sa pagkanta? Taas mo yung kamay mo, kapatid. Ay. Huwag kang mahiya. Gift yan ng ating... bench. Bench. Bawal magsinungaling. Sino dito may gift sa pagkanta? Itaas ang kamay. Yung alam mong talagang gifted ka. Hindi yung pinag-aaralan mo pa yung gift, ha? Yung alam mong gifted ka na sa pagkanta. O sa pagsayaw. Okay. O gift sa school. Yung mga matatalino sa school. Praise God. O yung gift naman sa pag-welcome ng mga bisita. Yung alam mo yung sobrang daldal mo. Yes, Pastor Ives. Yung madaldal ka, yung kapag darating yung stranger, mafe-feel welcome siya kahit stranger. Sino may mga gift ng ganon? O lahat tayo, di ba? Lahat may gift. Paano natin may strengthen? Fan the flames. How can you fan the flame? Use your gift. Dahil kapag hindi mo ginamit ang gift mo, mabubulok po yan. Kaya nga i-encourage you, kaya nga sinasabi ko, tignan nyo ang galing ng Lord, pinapagamit niyo yung mga regalo nyo. Kasi, di ba, sinabi ni Pastor Joshua, we have so much potentials. Ngayong gagamitin na natin ang potentials natin, dapat tamang pundasyon natin, tamang relasyon natin, and kapag tamang relasyon natin, magagamit natin na maayos ang ating mga gift. And dahil nagagamit ang gift, o di ba sa mundo, for example, ang kutsilyo. Kapag brand yan, matalas yan, di ba? Kapag ginagamit mo, anong nangyayari? Pupurol, ibahin mo ang Bible. Ibahin mo ang mga gifts. Hindi pupurol yan the more na ginagamit mo. The more na ginagamit mo, mas lalong nagiging matalas. Mas lalong nagiging kagamit-gamit. Praise God. Romans 12:11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Amen. Anong point nun? Kapag nagsaserve ka, dapat magana ka. Alwaitang, bala mo munta ka king church, pigbagsakan da ka. Imbis na dapat ikang mag-encourage, nakakita na ba kayo ng mga connect team na nakasimangot? Oy? Okay. Ay, mulita na. Ayan. I believe not. Kanina pa lang, nakita nyo si Clark? Welcome! Papuno na po sa taas! Panik na po kayo! Nakita nyo? Kapag ginagamit mo ang gift mo, nabibigyan ng glory ang ating Panginoon. Kaya we all have gifts. The thing here is that use your gift. And when you use your gift, dapat ating gana. Dapat masaya ka. Nakita nyo si Sister Rizzy kanina? Di ba? Nakita nyo ba si Sister Rizzy? Hindi. It will never make sense. Kaya kapag alam mo yung gift mo, gamitin mo ng may kasiyahan at kaligayahan. Alang magbusit! And I just want to personally appreciate all your kuyas and ates sa camp. Alam nyo, ni isa sa kanila, wala akong nakitang nagbusit, nagreklamo, kahit pagod na pagod pang mga yan. Yung mga marshals, di ba? Meron? Huwag na natin mag-name drop. Wala. Di ba? Hindi nyo ba ma-appreciate yung mga ate at kuya nyo
naging maayos yung kalagayan ng camp by the grace of God at ginamit niya ang mga camp staff, yung mga ate at kuya nyo para maging maayos ang lahat. Kaya nga, as a gesture of thanksgiving, we will say thank you ate and kuya. Are you ready? Thank you ates and kuyas. 1, 2, 3. Thank you. We appreciate you so much. God bless your life. God bless you. God bless you. Yun yung mga kape po kayo, may lumpia, masarap, gulay, healthy, para lang magkaroon kayo ng sponsorship. Mga nagtinda ng Lays. Lays ba yun? Kitchen. Nagtinda ng bookmarks, turon, pulburon, kahit ano-ano tinanda para lang makasama kayo ng camp. Ganon nila kayo kamahal. Saludo kami sa inyo. Praise God. Handa na ba kayo sa 2027? Praise God. Revelations 3 verse 3 to 4. Remember then what you received and heard. Ulit. May mali. Ipapakita ng Panginoon yung mali. Pero ang buti ng Lord kasi hindi natatapos doon. Kasi there's now no condemnation when you are in Christ Jesus. May conviction. Anak, ganito yung gawin mo para bumalik ka. Amen. May mali. You appear alive outside but you're dead inside. Keep it and repent. Sabi, if you will not wake up, kung hindi ka magigising, I will come like a thief and you will not know at what hour I will come against you. Amen. Yet, you will still have few names in Sardis, people who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. Speaking of soiled their garments, this is about sin. Tingin nyo, what is the greatest fire killer? Kasi ito yung issue ng point number 2 eh. Kapag nawala ang love, konektado yan. Kapag nawawala ang love, makikita mo mawawala din ang fire. At hindi yan abrupt, parang ang pagmamahal. Hindi yan sudden, gradual. But what do you think is the greatest fire killer? It's sin. Compromise. Sinabi sa James 1:14-15, but each person, hindi nag-uumpisa yan sa kasalanan. It starts with a desire. Is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Kapag na-tempt, na-give in sa temptation, then, after desire has conceived, it gives birth to sin. Amen. And sin, when it is full-grown, gives birth to death. Isa sa pinakamatinding pamatay apoy. Kaya mapapansin nyo, kapag may kompromiso na, may compromise na, please listen to this, may kasalanan ng tinatago, yung gana mong pumunta ng YDC, paunti-unting nawawala. Yung gana mo sa worship, paunti-unting nawawala. Kasi ganon ang trabaho ng kasalanan. It destroys, di ba? Napag-usapan din natin yan sa identity. It destroys everything that is beautiful na binibigay ng Panginoon. Let's talk about compromise. What's this? Ito, bago to. Purified. Purified. Is this purified? Oh, purified. Baka distilled niya kasi. Purified. Malinis. Malinis. As you can see, the seal is not yet broken. Malinis. Okay. Mga maliit yan eh. Nakikita nyo ba yung bato? Mukha pa rin bang malinis? Mukhang malinis pero hindi na talaga malinis.
Natatago pa eh. Kaya mag-go pa din tayo sa compromise. Kaya pang itago eh. Pero I tell you, the reality, kahit sa molecular component nito, hindi na siya katulad nung kaninang bago siya. Speaking of science, in actual, hindi mo man makita, pwedeng itago, pero ang totoo, marumi na. And kapag nagtagal yan, magmimix na lang, malulusaw na lang yung component nung bato at mahalo na sa tubig and contaminated ng matindi itong dating malinis na tubig. It's the same with our life. Akala natin okay lang makompromiso. Hindi naman kasi halata, kuya eh. Kaya kong itago, kuya eh. Pero hindi natin alam, it damages our faith. It damages your passion. It damages and it kills your fire paunti-unti. Kaya nga right now, I believe, na-expose na tayo ng Panginoon whenever we are in compromises. Ano bang mga compromise na lagi natin binabanggit? Yung pagchat-chat nang wala sa tamang panahon. Yung pangongopya, kasi gusto mo lang makapasa. Yung pagdi-disobey sa mga leaders. Kung wari, goods ka, pero deep inside you're disobeying, makompormiso po mga yon. Akala natin safe yung mga yan. Pero ngayon, sabihin ko, they're not safe. Because it can kill your fire. Kaya gusto nyo, sino dito gusto na hindi lang siya after camp, masigasig, masipag? Gusto nyo magtuloy-tuloy? Kasi nangyari yun, si Pastor Joshua hanggang ngayon, nandito pa din, ang youth pastor natin. Pastor Radley. Ang daming mga halimbawa natin dito na nagpatuloy sila, even 10, 15 years and more in Jesus' name, dahil hindi nila hinahayaan ng kompormiso na madamage yung fire na meron sila. Kaya gusto nyo magpatuloy. Whenever God exposes you, kapatid, wag mo nang patagalin pa. Be accountable. Pumunta ka sa Lord, humingi ka ng tawad, pumunta ka sa leader mo, patulong ka kung paano makarecover. Amen. Tandaan natin, when we are in the process of discipline, that's how God, one way of God telling us kung mga nano ng katamo kaluguran. Not to condemn. Hindi para mag-condemn. Yun kasi ang deception ng kalaban. Kapag whenever we are in the discipline process, it's like we are condemned, we are attacked. But no, it's one way of God telling us and showing us how much He loves us. Amen. Yun po ang susi sa mga kompormiso. Expose ourselves. And when we are exposed, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Repent. Gaya ng sinasabi ng Lord sa mga tiga-Sardis. Amen. Spiritual fire can die out if we continue living in compromise and sin. And this is a known verse to us, and it will never get old. In 1 John 1:9, if we confess our sins, amen, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Alam nyo, ito pwede nang marumi ito eh. Pero tanging si Lord lang ang pwedeng makapaglinis dito. Ulit. Kaya nga lapit tayo sa kung kanino tayo pwedeng luminis. And God can only do that for us. Amen? Praise God. Hallelujah. Last point. You must stand firm in the faith to finish the race victoriously. Therefore, don't be fooled by spiritual apathy. Anybody knows what spiritual apathy is? Apathy. Hindi yan. Hindi yan. Kayo kapag yung ganyan, alam nyo, no? Spiritual apathy, nandyan kaya yan? Tagalog word, para mas clear sa atin. Tagalog word for apathy is, nandyan ba yan? Ay, Eminem to. Talagang gusto ko yung pagiging guest person. Nandyan ba? Wala. Okay, sabihin ko na lang. Tagalog word for apathy is kawalang bahala. Or kawalang gana. Amen. Lack of interest or enthusiasm. In a spiritual context, spiritual apathy can be translated as kawalang bahala sa spiritual na buhay or panlalamig sa pananampalataya. Sino dito nanlalamig sumigaw ng amen? Diba? Nahuli kayo? Alam ko, mainit na mainit eh. Nandyan yung fire eh.
Pero ang danger dito, yung fire, yung sinasabi, the love of the most will grow cold. Lumalamig. Tignan natin yung punto dito in Revelations 3:14-18. To the angel of the Lord, sinabi dyan, in 15, lundagan na lang natin, this is the church in Laodicea. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Sana hot ka na lang or cold, sabi ng Panginoon. 16. So because you are lukewarm, maligamgam, sa gitna, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Sige, poor illustration lang, sa kape, nabanggit kasi kahapon eh. Sino dito gusto ng hot? Hot coffee? O cold? O parang mas gusto nilang cold. Pag hot, ano ang nabibigay na benefit kapag hot coffee? Di ba kapag malamig, di ba? Napapainit energy. O kapag cold naman, wala po pang display. Hindi, joke lang. Cold. Anong nabibigay na benefit ng isang cold coffee sa inyo? Refreshment. Tama. Lalo na ngayon na mainit. Abangan nyo kailan? June. The best coffee in Angeles City. Siyempre kasama din yung 1,000cc dyan. Pero alam nyo, pag Saturday, Sunday, at saka Wednesday, meron din best. Abangan nyo sa June. Kung ano yon, kuya, abangan. Di ba? Cold, it will refresh you. Kapag hot, kapag malamig, it will energize you. Pero sino dito gusto ng maligamgam na kape? For the sake na naman tatasa. It doesn't, I believe wala. Walang gusto ng maligamgam na kape. Kasi pang hot lang yan or pang cold. Parang si Lord yan. Paano ba ang isang maligamgam na Kristiyano? One word. Self-sufficient. Ang isang maligamgam na Kristiyano, ito bang sinasabi niya, Lord, I got this. Lord, hindi ko kailangan ng tulong mo. Lord, ako na to. Ako naman muna, Lord. Exit ka muna. Self-sufficiency. Kasi, self-sufficiency. Ito yung issue ng mga Taga-Laodicea. Kaya nga, walang bahala, walang gana sa mga gawain ng Panginoon. Kasi kinakaya na yung sarili. Diba? Nakikita nyo kung paano yung turo ng mundo. Alam ko, sinabi ko na to sa RTT and even sa mga ibang YDC preachings. Alam niyo yung turo ng mundo, yung DIY, do it yourself, dangerous yun. Hindi lahat kaya mong gawin. Tinuturo ng mundo, dapat maging independent ka, pero tinuturo ng Panginoon, dapat maging dependent ka sa Kanya. Because apart from God, we are nothing and we can do really nothing. Kaya kailangan natin ng Panginoon. Kuya, kahit matagal na akong Kristiyano, yun nga eh, the more na mas tumatagal ka, the more na mas nakikita mo na kailangan mo si Lord. Yun dapat. Ang mundo, sasabihin niya, the more na, for example, sa trabaho, sa pagiging teacher, sa una, mangangapa ka pa, di ba, Teacher Catherine? Pero, as the time passes by, nung na-expert mo na yung profession, nagiging independent. Pero iba sa Christianity. Huwag niyong i-apply ang secular sa Christianity dahil hindi yan pwedeng magkahalo. Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, the more na mas tumatagal, the more na mas na-involve tayo sa ministry. Ministers, listen up. The more na mas na-involve tayo sa service, the more na mas kailangan natin ng ating Panginoon. Dapat ganon. Amen. Laodicea failed in this. Akala nila, kaya nila. Kaya nga they are considered maligamgam. Napalitaw kaya, kahapon kasi may nagsabi, napakagaling niya, maligamgam. Pinakita nyo? Nagawa natin siya. Nandyan? Heaven? Sinabi nung katabi ko kahapon, alam mo, Koy, king word mo, atin ng mali. Mali, gam-gam. Oh, galing, di ba? Pastor Joshua Zapata, 2026. Kaya rin Kristiyano, rin YDC, actually, kuya, bakit yung cold? Bakit sinasabi ni Jesus yung cold? Di ba, ang positive dyan, yung hot. Kapag cold, kapag malamig ka na, yun yung time na alam mo, dahil malamig na kailangan mo ang ating Panginoon. Kaya nga cold eh.
Pero wag na nating asamin pumunta pa tayo dun sa cold. Dapat nandun tayo lagi dun sa sinasabi sa TPT, boiling hot. Posible? Opo, posible yan kapag kasama natin ang ating Panginoon palagi. Amen. Praise God. Revelations 3:19-22, as we end, hallelujah, those whom I love, I rebuke and discipline. Dahil akala ng mga Laodicea, kaya nilang kanilang mga sarili, kinakaya nila, hindi na nila kailangan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, you have to wake up then. Parang sa Sardis. So be earnest and repent. Here I am. Tignan niyo yung sitwasyon. Here I am. Wala na sa loob si Lord. I stand at the door and knock. At yun ay kilwal. Bakit at yun ay kilwal? Muna kailangan nakamag-pray You can live in a day without praying. Anong ibig sabihin nun? Self-sufficiency. Kapag hindi ka nananalangin, kapatid, kapag never in a day, parang sinasabi mo sa Lord, Lord, hindi po kita kailangan. Kaya nga sinasabi ng Lord, anak, kumakatok ako. I stand at the door, I am knocking. Paluban mo ko. Kasi buri kong papalto kaya ka na kailangan mo ko. Kailangan mong ma-realize na kailangan mo ako. Kasi hindi ka magtatagal ng ikaw lang. Hindi pwede yun. Pwede siguro for a period of time. Kakayanin natin. Pero darating ang pagkakataon kapag masusubok tayo, kapag dadaanan natin ng mga pagsubok, ang mamahirap na pagsubok, hindi natin kaya. Kaya nga bago pa tayo pumunta doon, ang Panginoon sinasabi, kumakatok na ako, papasukin mo ako, kasi kailangan mong malaman na ako ang kailangan mo. Hopefully, this is our prayer. That our need for Jesus will always be present. Amen. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on the throne. This is salvation in heaven. Just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Last statement. Hopefully we learned something today. Amen. We can finish the race victoriously. Sinong gusto na matapos ang race victoriously? Amen. Hindi lang pang-umpisa. Alam nyo, ito talagang prayer namin. Kasi, sinabi ko na to sa inyo, ako gagamitin ko na yung mga generation namin. 10 to 15 years ago. 10 to 15 years ago, we're there. Just like you, sitting there. Wala naman nagbago May pastor dito. Ganito din naman ang challenge sa amin. Pero nakakalungkot, hindi lahat sa amin nakapagpatuloy. Pero dapat ibahin natin ng storya, ang narrative ng generation nyo. Dapat hindi na kayo mababawasan. Kundi madadagdagan pa kayo. Amen. We can finish the race victoriously if we continue to grow in intimacy with Christ. Amen. Continue to grow your closeness with the Lord. Kanina, iilan lang yung nagsabi na, Kuya, ako confident ako, close ako kay Lord. Pero hopefully after this, we will take the intention na maging close sa Lord. Kuya, paano ba maging close talaga sa Lord? Simple lang yun The Lord made it simple. You pray. Don't neglect your prayer time. Your Bible reading time. Commune with God. How can I commune with God, Kuya? Communicate. Alam ko, mga madaldal kayo. Gusto niyo mga kaibigan niyo, kausap niyo lagi. Kung yung mga kaibigan niyo, nag-i-enjoy kayo magkakausap, what more pa si Lord? Amen? Dapat hindi nawawala sa atin yon. You worship God. That's how you become intimate. Ang worship, praise God, dito talagang sumasabog ang worship. Pero kung sumasabog ka dito sa worship, dapat kahit sa alone time mo, sumasabog ka din sa pagpuri at pagsamba. Hindi lang dito. Hindi lang dito. Sinasabi nga ni Pastor Radley, anong klaseng pagsabog ng presence ng Lord kung sa bahay pa lang sumasabog ka na sa pagpuri. Tayo magsasama-sama pa tayo dito. Di ba? Explosive presence of God. Amen? Amen? So do not neglect those times. And don't forget to choose to focus. Maraming distractions sa mundo. Marami yan. Pero kahit in the amidst all the distractions the world offers, mag-focus pa rin tayo. Because if we choose to focus on God,
we will be closer and closer with God. We will grow closer in our relationship. And that's the main thing. Amen? To finish the race victoriously, review natin, don't forsake your first love. Don't let the fire in your spirit die. Don't be fooled by spiritual apathy. And if we have that into consideration, tiyak kapatid, we will finish the race victoriously. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Before we go to our communion, before we have our communion, sino dito 3:45? Gusto niya yung buhay niya may meaning. Hindi lang basta-basta lilipas. Gusto mo ng meaningful life? Gusto mo yung may purpose ng buhay? O kasi makikita nyo, ang isa sa mga issue ng mga kabataan, hindi na nakikita yung meaning ng buhay nila. Kaya ang daling mag-resort dun sa tinatawag nating suicide. Wala eh. Walang halaga. Dahil kapag walang halaga ang buhay, walang kwenta yung buhay. 'Di ba? Pero ulitin ko, in all seriousness and all honesty, sino dito gusto may kalugan ng buhay? Bisa kayong mika meaninging beyo? Acts 20:24. If you could record this, if you could write this in your devotion notebook, or picture this, balikan nyo ito. Kasi ito, alam nyo itong verse, the reason why I am still here, it's because of that verse. I was asking God, ano plano nyo po sa buhay ko? Kasi I was about to leave the ministry. Kasi nandyan na sina Pastor Radley noon eh. Magre-retire na ako kasi I'm 30 years old. I'm planning to pursue the one that I love was right here today. Praise God. Sabi ko, magre-retire na ako. Pero alam nyo, sinabi ng Panginoon sa akin to, buti na lang. Kaya gusto kong, as early as your age, 12, 11, alam nyo na to. Gusto nyo magkaroon ng kahulugan? Kahit po sa mga kasama natin, mga titos and titas, if you're looking for your meaning, not just being a parent, to praise God, that's a ministry, but the greatest meaning na buhay, na meron ang buhay natin, dyan po natin matatagpuan. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Meron tayong lahat task. Meron tayong lahat pinapagawa ang Panginoon. You want to have your meaningful life? You ask God, you trust God, and you let God lead you in the way that you should go. And from there, kahit saan ka man gagamitin, dito sa church, sa bahay, sa school, makikita mo na ang sarap palang mabuhay kahit maraming problema. Kahit maraming pagsubok, excited ka pa rin gumising. Kahit may problema ka, gustong-gusto mo pa rin gumising. Kasi nakita mo, may kahulugan palang buhay ko eh. May importansya palang buhay ko eh. Kasi, kadikit ko si Lord eh. It's only God and it's only the Lord who will give the very meaning of your life. Kaya yung inawit natin kanina, you will never trust on your riches. Yayaman kayo in Jesus' name. Pagpapalain kayo ng Panginoon, pero hindi yun sapat para pagtiwalaan niyo yun. That is a beautiful declaration. Sinabi sa kanta, in Christ alone. Only in Him. Not in my parents, though praise God, blessing ang mga parents. Not with my friends, though praise God, blessing ang mga friends. But in Christ alone, I will place my trust. Only in Him. And with that kind of heart condition, surely, this is so sure, you will finish whatever God has started in you.